Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay July 9, 2026, Thursday. At dito po sa lungsod ng Paranaque, talaga naman, umulan ng bigas. Dahil dumating po rito sa lungsod ng Paranaque, ito pong ating First Lady, Lisa Araneta Marcos, na naghatid na naman ng libu-libong sako ng bigas para ibigay po doon sa ating mga kababayan dito po sa lungsod, doon po sa tinatawag na vulnerable sectors. At kita nyo naman makikita po natin na ito pong si First Lady nang siya po ay pumunta dito po sa lungsod ng Paranaque, ay sinalubong po siya ng mga opisyal ng ating bayan sa panguna po ng butihing Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Binjo Bernabe, Congressman Eric Olivares, Congressman Brian Yamsuan, at mga councilors of the City of Paranaque. Ganon din po yung ating mga barangay official na nakapunta dyan po sa nabanggit na bigayan ng 10 kilong bigas na libo-libo talaga ang hinatid dito po sa lungsod ng Paranaque. At kita naman natin, naging smooth po ang bigayan at yung pong mga nakatanggap ng bigas, talagang nag-uumapaw ang kanilang saya. In short, ang ating nasyonal na pamahalaan sa ilalim ng pamuno ng butihing President Bongbong Marcos ay wala pong ibang inisip kundi kung paano magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Siya naman po ay nahalal natin noong 2022. Siya po ay magkakaroon na po ng 4 na taon at malapit na po yung suna niya. Yung tinatawag na State of City Address, isang katutak na issue ng ating bansa ang kasalukuyang nagiging dagok para tuluyang maiangat ang ekonomiya ng ating bansa. Isa na po rito yung mga kaganapan na instead na nagtutulungan ang Vice Presidente
Ganon din po ang presidente, ay ganito pa po ang nangyayari na nagkakaroon po ng division mula po sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa Senado, at ganon din po sa Kongreso. Actually, sa Kongreso, ismot po ang nagiging takbo, pero sa kasalukuyan ang talagang mahigpit, very tight, ang nagiging labanan sa pagitan ng oposisyon at ng susog sa ating gobyerno ay isa sa nagiging problema ng ating kasalukuyang pamalaan kung paano talaga maibubos o tuluyang maging isang daan o one way para sa pagsusumikap na makatulong sa bawat Pilipino. Ang punto ko po rito is, tayo po ay naghalal ng isang presidente na mayroon naman pong 6 na taong termino. Mabigat ba sa isang vice-presidente kung ang kanyang presidente naman ay totally suportahan niya dahil naman sa ayot sa gusto nila ay sila naman po ay bababa sa kanilang pwesto eh. Dahil fix naman yan na nasa konstitusyon na ang termino ng isang presidente ay 6 na taon lamang. So ngayon, ano ba ang nagiging papel ng vice-presidente? Ang background naman ng ating vice-presidente ay hindi naman lingid sa inyong kalaman. Na binigyan naman po yan ng siya po ang pinuno ng Department of Education, but unfortunately nagkandawindang-windang at sa kasalukuyan nakasalang na nga po ang impeachment trial dito po sa ating vice-presidente na si Manay Inday Sara Duterte. Ako po kasi alam nyo naman, nung ko pa sinabi, inuulit-ulit ko, may kasalanan o wala si Sara, mangyayari po dyan, alam naman natin na ang Senado naman ay may 24 members, inuulit-ulit ko, ang impeachment trial labang kay Sara gugugol ng ilang buwan mula June, July, August, September, October o baka abutin pa yan ng November, saka pa lang po magkaroon po yan ng desisyon. Ang tanong, dahil pagandahan ng labanan nung mga public prosecutors, private prosecutors, at ganun din po sa panig ng depensa. Inuulit na naman natin. Yung mga kakampi niyan, nandiyan dyan. Yung mga kakampi niyan, lamang sa bilang. So, in my conclusion is, malamang mauuwi yan sa 2028 election si Sara Duterte kung siya nga po ba'y magwawagi o hindi. Trial. Katiwalian. Corruption. Walang katapusan. O, di ba? At tayo naman mga Pilipino, sa panahon ni Marcos, puro ayuda ang naramdaman ng ating mga kababayan na nandoon sa laylayan ng lipunan. Nandyan ang AKAP, nandyan ang IX,
nandiyan dyan yung mga patrabaho, nandiyan dyan yung mga livelihood na binibigay ng kasalukuyan gobyerno, pero yung sipa, sinasabi na ang gobyernong ito ay korap. Sa akin naman, hindi naman talaga hindi natin binabalikwas, hindi natin binabaliktad na walang korupsyon sa gobyerno. Kung totoo, mali-malita na yan. May mga sapat na ebidensya naman. Ang dami ng nakasuhan, katulad ni Marcolita, nandiyan dyan sa loob, pero walang kinalaman doon sa flood control. Nandiyan na si Jinggoy sa loob, si Bong Revilla, at iba pang mga kilalang personality. Nandiyan dyan na po sa loob, dyan na po sa kulungan. Noong panahon ni Duterte, hindi nangyari po ito eh. So, in short, yung pinagbibintangan na gobyernong korap, gobyernong magnanakaw, pinakulong yung mga magnanakaw. Pinakulong di umano ang mga magnanakaw. At tuloy-tuloy pa rin po ang kaso sa pag-arangkada ng mga kaso. Diba? Usaping politika, napakabigat. Yung mga nasa laylayan ng lipunan, hindi ko po nilalahat. Nagagalit tayo sa korupsyon. Pero pagdating ng eleksyon, tayo ang unang tumatanggap mula sa politiko. Di ba? So kung gusto natin baguhin yan, dapat simulan natin sa ating sarili. Isipin mo, Presidente gagastos ng bilyon. Vice President gagastos ng bilyon. Senador gagastos ng bilyon para manalo. Congressman gagastos ng milyon-milyon. Gobernador gagastos ng milyon-milyon. Mayor gagastos ng milyon-milyon para manalo sa kanilang gustong pasukin. Kapag gumastos ka ng milyon, pagkatapos ang sweldo mo bari-barya, saan mo kukunin ang iba? Di ba? Nakakapagtaka lang. Katulad po dyan sa Senado. Camille, Mark Villar, parehas senador. Mga multi-billionaire po ito. Mga politiko. Ito pong si Alan Pia Cayetano. Mamayayaman din po ito. Parehas senador. Si Jingo Estrada, GB Estrada. May mga pera din ang mga ito. Senador din. Ang magkapatid na tulpo. Erwin Rapi Tulfo. Parehas senador. Ilan na sila lahat? Tulfo, Villar, Cayetano, GB Estrada Ejercito. Isipin nyo po 24 lang ang senador. Pero ang magkakapatid, 8. Parang pakiramdam mo sa dami-daming nagkakandidato na marurunong, magagaling, ganito ang nagiging resulta ng eleksyon natin tuwing halalan. Masaklap, masakit, pero sabi nga, boto, boses ng taong bayan, dapat tanggapin natin na sila po ay magtatrabaho
para sa ikabubuti ng ating bansa. Iyon ang sabi nila. O, di ba? Masaklap, masalimuot ang takbo ng politika. Maraming mga mayayaman nananalo sa butuhan, nananalo sa eleksyon, pagkatapos sasabihin, kurap pa rin. Sila pa rin ang promotor para maging kurap ang taong bayan. Sila pa rin ang promotor para sa mga milyon-milyon o bilyong dugasan sa mga proyekto. Doon po sa ating mga kaibigan, ganito lang po, simple lang. Inuulit natin, sana mabawasan ang usaping politika sa ating bansa, lalong-lalo na kung wala naman pong eleksyon. Hindi po pwede kasi yan na ka-eleksyon lang. Puro na politika ang pinag-usapan, yung preparasyon para sa darating na eleksyon. Yung mga kakampi sa darating na eleksyon, nakakaumay na. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, Mr. Chairman, Patalasas, please. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Media Patrol. Ang sabi po ng ating kaibigan na si Digitosong Gonzaga, nasa tao din, Chip, ang pagkakamali. Nasa tao talaga, Chip, tamang-tama ang sinabi mo. Hindi po talaga natuto ang taong bayan.
sa kasaysayan pa lang, noong 1987-86, nagkaroon na tayo ng tinatawag na People's Power Revolution dahil sa korap na gobyerno, di umano. Di ba? Ngayon, ano na po ngayon, 2026, sino ang nakaupo ng presidente? Anak nung pinatalsik na presidente noong 1986. Di ba? Kaya tama po ang sinabi ni Chief DJ Tosong Gonzaga na nasa tao talaga. Mabuti kung katulad po ito ni Alberto Balonso na kapag siya po ay bumuboto tuwing eleksyon, maging kagawad, kapitan, konsyal, mayor o mga senador, hindi yan umaasa ng abot-abot. Hindi siya tumatanggap ng bigay. Dahil talagang ang gusto niya, kung sino ang nararapat at na karapat-dapat na maglingkod sa bayan, iyon ang kanyang pinipili. Very good po yan. Di ba, bihira po tayo makakita ng mga kababayan natin na sundin ang konsensya ng kanilang puso, ng kanilang napupusuan na kandidato. Ibibigay ko lang po sa inyong halimbawa. Maraming matitinong kandidato mula sa barangay, mayor, gobernador, congressman, senador o maging presidente ng Pilipinas, hindi na nanalo kasi ang sabi nila, walang pera yan. Walang gastusin yan. Di ba? Lalong-lalo na po ngayon sa barangay level. Sa barangay level, dito sa Metro Manila o Karatig Lalawigan, sa barangay pa lang, sinasabi nila na kapag wala kang milyon-milyon, huwag ka nang tumakbo. Kapitan ka lang, hahanapan ka na kagad ng milyong piso para may panalo mo ang iyong kandidato bilang kapitan. Ngayon, kapag ikaw nagnais na lumahok sa eleksyon, nagnanais na manungkulan bilang kagawad o kaya kapitan, kapag wala kang pera, pati kaibigan mong malapit sa'yo, mawawala pa. Kapag yung kalaban mo, marami ang pera, marami ang datong, pati kaibigan mo, nawawala. Dahil sasabihin niya, pare, pasensya ka na. Doon sa kabila, mayroon, pero sa'yo wala. Isipin niyo yan sa tagal niyong samahan. Di ba? Matagal kayo magkakasama sa hirap at ginhawa. Magkakasama kayo nang ikaw ay kakandidato bilang kagawad, bilang kapitan. Tabla-tabla. Dahil wala kang ang pera. Pera na lagi ang pinag-uusapan. Paano makaka-recover? Paano makaka-survive ang isang komunidad, ang isang barangay, kung ang laging nananalo, pera lang lagi ang usapan? Di ba? Isipin mo, ang sweldo ng barangay, magkano lang naman? 30,000, 35,000. Ang kagawad, magkano lang naman? 25,000 o sumubra ng kaunti. Pagkatapos, magagastusin ka na rin ng milyon. Hindi ko yata kaya na kapag ikaw tatakbo bilang kagawad, hindi ko yata kaya na kapag ikaw ay tatakbong kapitan, pag nagnanais na ikaw ay manungkulan,
Pagkatapos, pagagastusin ka ng milyon-milyon para ikaw manalo. O, di ba, Chef, Alberto Balonso? O, di ba? Ganon din po itong si Chef Joliver Gonzaga, hindi rin po yan tumatanggap kapag walang nagbibigay. Ang akin lamang is magpakatotoo tayo. Magpakatotoo tayo. Ang sabi ni Chef, kaya di ako nagboto sa mga kandidato ng puso sa salita, pangako. Mas okay talaga na galing sa puso mo, ramdam mo kung nararapat siya iboto. Iyon ang sabi ni Chef Joliver Gonzaga. Pareha silang dalawa ni Chef Alberto Balonso. Hindi rin po yan marunong tumanggap kapag walang nag-aabot. Sa akin lamang, kasi ganito yan. Simple mathematics, simple arithmetic. 1 plus 1, hindi naman pwedeng 1 plus 1 gawin natin 5. Diba? Ang punto ko rito is, kung ikaw ay tatakbo, kung ikaw ay magsiservisyo na, magsiservisyo ka sa barangay, bakit gusto kang pang pagastusin ng milyon-milyon? Hindi ba pwede na total ang isang kapitan naman, ang sweldo niyan, kung talagang matuwid, talagang tama-tama lang doon sa kanyang serbisyo bilang kapitan. Halimbawa, 35,000. Kung hindi po yan magnanakaw, hindi po yan dapat gumastos ng milyon-milyon. Yun po ang computation dyan. Ang sabi kasi nung nakausap ko, pare naman, kailan ka ba pinanganak? Sipin niyo yan, pati ako binanata ng kailan daw ako pinanganak. Diba? Buksan mo lang kaisipan mo na kapag ikaw ay pumasok sa politika, siguradong babawi ka at kikita ka pa. Sa madaling salita, wag na natin gamitan pa ng mathematics na 1 plus 1 equals 5. Sa madaling salita, kapag ikaw ay nanalo, mangungurap ka. Mahirap naman kapag ganyan Parang dahil sa politika, dahil sa pagnanais mong manungkulan, unti-unti kang ilulubog sa kumunoy. Dahil itutulak ka para magnakaw dahil sa laki ng ginastos mo sa eleksyon. At ang mabigat po dyan, ganito. Yung parang serbisyong walang katapusan. Di ba? Kapag ikaw kagawad, kapag ikaw kapitan, parang wala kang kasawa-sawa sa serbisyo. Nagtapos ka na ng kapitan. Nagkaroon ka na ng 10, 11, 12 taon bilang kapitan. Natapos ang inyong termino, parang wala ka pang kapaguran.
Parang feel na feel mo talaga na gustong gusto kong magserbisyo para nga makapagnakaw uli. Kaya doon po sa aking mga kaibigan, kung sakasakaling ako ay magpapalaot sa usapin ng politika, iyong mga mukhang pera, doon sila sa iba. Iyong mga gusto ng tunay na serbisyo, iyong mga tunay na gustong may pagbabago, iyong tunay na kakampi, sama-sama kami. Pwede ba yun? Hindi naman po siguro masama kung ang mga gusto magkandidato, huwag pong sabihin na wala ka naman pera. Eh, huwag ka nang tumakbo kahit kagawad, maglalod ka na lang. Oh, di ba? So, hindi yata tamang ganun. Ang maganda rito, sabi nga nila, gulatan lang yan. O, di ba? Magkaroon ka ng magandang plataforma, magkaroon ka ng magandang layunin sa barangay. Eh, kung kakagatin ng yung plataforma, eh, siguro maganda itong pamamaraan kaysa dadaanin mo sa pira-pirang usapan. Oh, di ba, Chef? Eh, sa atin, malapit na po yung barangay election eh. November to, eleksyon na sa barangay level. Marami na pong, hindi naman po rito sa Metro Manila, kahit saan lugar. Kahit sa probinsya, ganun na po ang nagiging labanan eh. Talagang nagpapasiklaban, nagpapagandahan ng serbisyo habang hindi nagpapagandahan ng serbisyo habang hindi pa nakakaupo. Pero kapag nakaupo na, tabla-tabla na yan. Oh, di ba? Talagang ganun ang nangyayari. Hindi ko maarok. Hindi ko isip talaga kung bakit pag eleksyon palaging batayan, pera lagi. Oh, mabigat kapag ganyan lagi ang eleksyon. Dahil kapag ganyan, mula sa barangay hanggang national level, huwag na kayo mag-isip ng pagkakautang ng Pilipinas na umabot na sa mahigit 18 trillion. Baka pagdating ng 2030 na magkamali pa kayo sa pagpili ng mga ihahalal mula sa barangay, local hanggang national election, baka yung 18 billion na yan, baka madubli na po yan pagdating ng 2030. Oh, dahil sa panahon ni Ninoy Aquino yata, si Noynoy, ay tila hindi masyado tumaas ang pagkakautang ng ating bansa. Pero nandumaan yung presidente na ipinaglalaban ng mga napakaraming Pilipino at sa kasalukuyan nagbabakasyon sa The Hague. Siya po ay isa sa napakahatas din ang biglang tumaas ang pagkakautang ng ating bansa. Oh, pero tingnan mo, pinaglalaban pa rin hanggang ngayon. At ngayon naman, ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tumaas din po yung pagkakautang ng ating bansa. At ang mabigat po rito, ang ating kasalukuyang gobyerno, wala pong ibang ginawa, bigay. Napakarami pong ibinibigay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa depressed areas. Pagkatapos, ang mabigat po rito, siya po ay pinagbibintangan pa rin na super, master sa pagnanakaw.
O, di ba? Yung po ang bastusan. Bastusan kung tutusin, dahil yung presidente kandahong kumahog na para magbigay ng tulong, magbigay ng tamang serbisyo, dahil sa politika, tuluyan siyang binabagsak, tuluyang binabalutan ng putik, na hanggang ngayon, ayaw po siyang tigilan. Halos 2 taon na lang po ang natitira sa kanyang panunungkulan. Ganun pa rin ang nagiging isyu sa ating presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:24 ng gabi. Dito lamang po yun sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So doon po sa ating mga kaibigan na yung pong mga nasa online, pasensya na po kayo at medyo malayo-layo po ang ating monitor. So yung pong hindi po natin nababasa, regards ko po kayo. At yung pong ating mga kasama po dito sa Paranaque Net Radio Worldwide. And of course sa Philippine Digital Media Society Incorporated, yung pong ating mga unit na kasalukuyan po ay nasa field, regards ko po kayo. At ganun din po yung ating mga kaibigan dito po sa lugar ng Calabarzon, Calabarzon, ito pong Cavite, Laguna, Batangas at iba pang Karatig, Lalawigan, regards ko po kayo. Ganun din po yung dyan po sa lugar ng Cavite na ito pong si Riktang Punanyos Online, at ganun din po dito sa Calabarzon, ito pong Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela, regards ko po kayo. At ganun din po dito sa lugar ng lalawigan ng Quezon, maging dito po sa Bulacan at dyan po sa lalawigan ng Baguio. Regards ko po kayong lahat. Okay po, so ang oras po natin ay ganap ng alas 9:25 ng gabi. Ngayon po ay July 9, 2026 at malapit na po tayo magtapos. At yung po pala mga kasama natin sa PDM Isaya, tuloy-tuloy lang po tayo dahil tayo ay magkakaroon po ng mga forum sa mga susunod na araw. At ganun din po yung ating mga direktor sa mga bawat city. Oo, ano ba nangyayari sa inyo? Sila Joey Sulante, sila Tin Gonzales, sila Elsa Obispo, sila yung pong ating mga kasama dito sa lugar ng Pasig, Caloocan, at ganun din po sa Quezon City. So, kumusta na po kayo? Sana kilos-kilos at galaw-galaw naman po kayo kung gusto nyo po magpatuloy bilang City Director ng Philippine Digital Media Society. At ganun din po ang ating kaibigan dyan, yung Mabuti Line News. Yan po sa lalawigan ng Masbate. At magkakaroon po tayo ng Memorandum of Understanding para tayo po ay magpalitan ng mga balita mula po dito sa Metro Manila papunta po dyan sa lalawigan ng Masbate. At gusto po natin ipalaman na sa kasalukuyan po ay tila ang Metro Manila ay may nagbabadyang darating na malakas na bagyo. Ingat-ingat po tayo at batid ko po naman ang ating mga LGU, tuloy-tuloy po ang kanilang paghahanda para doon sa ating mga kababayan na nandoon po sa tinatawag na danger zone, yung mga mapanganib na lugar, lalong-lalo na po yung mga nasa ilog, dagat o ano pa man uri ng mga mapanganib na lugar. Hanggat maaari po ay maging updated po kayo doon po sa mga announcement ng ating mga barangay, ganoon din po ng ating mga LGU sa national government. Sana maging updated po kayo para maging ligtas ang ating mga pamilya, ang ating mga sa buhay kung sakasakali pong tumuloy ang nabanggit na bagyo. At ganoon din po, panawagan na rin po sa ating mga kasama dito po sa Metro Manila na ang himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide naman ay tuloy-tuloy pong tumatanggap ng mga tinatawag na freelance at program na kung saan yung po mga gusto mag-black timer dito po sa ating himpilan ay bukas po ito para sa kanila.
At doon po sa atin mga kaibigan, dito po sa lungsod ng Parañaque, talaga naman na nabanggit ko po sa inyo kanina na talagang napakaraming pinamigay ng bigas. At ganoon din po pala, nagsimula na rin po pala yung tinatawag na SSS, yung pong tinatawag na pensyon, At nagkaroon na rin po ng bigayan, ilang araw na po ito, tuloy-tuloy. At sana po yung ating mga, sabihin natin, ang ating mga nangangasiwa dyan, lalong-lalo na po ang Department of Social Welfare and Development, na tila may mga empleyado po kayo na tila tulog sa kangkungan. Di ba? Tila sila po ay hindi mo malaman kung gusto bang bitawan yung pera o gusto nilang dalhin ibalik sa opisina o kaya gusto nilang ibolsa. Di ba? So ingat-ingat po tayo inuulit po natin. May mga tanggapan tayo ng gobyerno na yung pong mga empleyado, yung mga namamahala ng mga proyekto o mga programa ng national o local government ay tila nakakalimutan nila na sila po ay serbisyo publiko na kung saan dapat wala po silang ibang gawin kundi magserbisyo po sa tao, lalong-lalo na po sa mga senior citizen. Dahil nga inuulit natin, yung po ay senior citizen dapat magkaroon kayo ng konsiderasyon sa tao, hindi po yung pagkakainotel o sabihin natin, hindi po yung pwedeng pagsosoplado ang ipinaibabaw ninyo, lalong-lalo na po sa pagdating sa usapin ng payout. Dahil bago naman po yan nagkaroon ng benepisyo, katakot-takot ang dinaanan po niyan para makasali naman sa nabanggit na programa. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, tayo po ay malapit na po magtapos sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay July 9, 2026. At doon po sa ating mga kababayan na ingat po tayo. Huwag lang po tayong, sabi nga po, kung tayo po ay malaging malakas, wala po tayong problema, i-araw-araw po na blessing yan. At yung pong mga nakakatanggap ng mga yung pong mga programa na mula po sa nasyonal o lokal, tayo naman po ay dapat magpasalamat doon po sa mga nakakatanggap. Di ba? Dapat po tayo magpasalamat. Ngayon, yun mga hindi po naman nakakatanggap, ibig sabihin, magpasalamat din po tayo dahil hindi po tayo kasama doon po sa tinatawag na vulnerable sector. Inuulit po natin, tayo po ay magpasalamat sa mga taong tumutulong sa atin. Ganon din po sa ating Panginoong Hesus o sa ating mahal na Panginoon. Sana araw-araw po tayong tumawag sa Kanya, manalangin para yung mga masasamang espiritu o mga bad spirit na ating nakakahalubilo lagi, sana sila po ay lumayo sa atin para hindi po tayo mahawaan ng kanilang kapalpakan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing, sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Bye-bye! Bye-bye! God bless us all! Bye-bye! Parañaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Parañaque, Netrello worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw.
Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netreo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging